At bago tayo magsimula ay nais ko munang i-shoutout ang maganda at pogi kong mga manunood na sina Angelo Relax, Marcalan Casala, Nel Galicia, Angelo Monte, Lester Gadan, It's Tarash, at ang solid ko ring supporter na si Jervil Perren, kung saan sila ang nag-comment sa ginawa kong post. At tungkol naman sa mga nag-comment sa ating video, una na sa ating listahan ay si Regine Elias, Marvin Advaina, Raymart Christ Hondas, Zex Nacy, Carlos Sandingay, Tikshi Perez at Dexon Vergara. Shoutout rin sa inyo Noel Castillo, Norwell, Marzen Lubay, Rainier Remilo, Shado Recap, Mart Vlog, Reniboy Gregorio, John Paul Folea, Ray Del Monte, Banban Banlay, Ferdinand de la Paz, Richard Martinez at ang huli sa wakas ay si Manolo Bramaj. Gusto ko lang ipaalam na sa ngayon ay patuloy ko pa ring iniintay na dumating ang aking PIN o Personal Identification Number kaya yon ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-upload, at kung may ilang hindi nakakaalam kung ano iyon ay paki-search na lang kung ano at bakit kailangan ko talaga iyong matanggap. Salamat sa inyong lahat. Sa nakaraang kaganapan ay natapos tayo sa pagdating ng babaeng pulis sa pamilihan. Kaya't nang makita ito ng pansamantalang tumatayong leader dito sa market ay labis na lamang ang kanyang pagkatuwa sa pag-aakalang papabor sa kanyang nais ang kanyang kapalaran. At maya-maya lang ay agad nang itinuro ng lalaki sina Finzon upang ipadakip dahil para sa kanya, ang dalawang individual na ito ay gumawa ng pagpaslang at ninakawan pa siya ng 10 milyong dolyar. At upang agarang arestuhin ang dalawa ay ipinakilala pa niya ang kanyang sarili bilang kaibigan ng hepe na si Mr. Leo sa mismong istasyon rin na pinagtatrabahuhan nito. Subalit sa sinabi ni Taba ay hindi naman ito pinakinggan ng babae sapagkat siya ang gagawa ng sarili niyang paghatol, kung saan inutusan pa niya ang kanyang kasamahan na tingnan ang kuha ng surveillance footage. At nang marinig ni Taba ang nais gawin ng babaeng pulis ay labis siya ritong nagulat dahil mabubuking ang kanyang pinaggagawa sa oras na tingnan ng pulis ang CCTV camera. Kaya naman sa pangambang malantad ang katotohanan ay dali-dali niyang pinatigil ang pulis habang sa isip-isip niya naman ay nagtataka ito kung hindi pa ba sapat ang kanyang sinabi na kasamahan niya ang kapitan na si Liu. Ilang sandali lang ay agad niya na ring tinawagan ang kapitan at ipinaliwanag niya ritong may ilang suliranin siyang kinakaharap ngayon. Matapos malaman ng kapitan mula sa kabilang linya ang problema ni Taba ay walang pag-aalinlangan itong sumang-ayon na kausapin ang nasabing polis. At maya-maya ay agad na rin ni Taba pag-alit na iniabot ang smartphone sa babae, at sinabihan pa niya ang polis na ang nasa kabilang linya ay ang boss nito kung saan siya ang magpapasya kung ano ang dapat nitong gawin sa ganitong pangyayari. Kasunod nito ay natatawang lumingon si Taba sa ating bida. Ipinahayag niyang gaya sa kanyang sinabi ay tiyak na mamamatay ito, kaya naman saka lang siya magpapakita ng awa sa puntong lumuhod ang ating bida sa kanyang harapan at nang sa gayon ay bawasan niya ang magiging paghihirap nito kapag ito ay nasa bilangguan na. Subalit nakangiti lang namang tinanong ni Finzon ang lalaki kung totoo ba, na para bang wala siyang pakialam sa mga pinagsasasabi nito. Samantala matapos kuhanin ng babaeng pulis ang smartphone ay agad niya na rin itong sinagot. At matapos lang iyon ay agarang ipinakilala ng babae sa kabilang linya ang kanyang sarili sa pangalang Mr. Liu sabay tanong kung binibigyan ba siya nito ng kahit anong utos. Sa sinabi niya ay napatahimik ang tao mula sa kabilang linya, ngunit hindi rin nagtagal ay nagsalita na rin siya kung saan sa umpisa ay itinanong niya muna kung ito ba ang kanyang boss sabay sabing walang kahit anong utos, nagtataka lang siya kung magbibigay ito ng utos sa kanya. Kaya naman matapos lang kumpirmahin nilang walang utos ay agad nang ipinagbigay alam ng babae kay Taba na walang utos, subalit mariin niya ding ipinahayag na kailangan nitong sabihin sa kanya kung alam ba ng may-ari ng tindahan ng damit na kanilang kinalalagyan ang pinaggagawa nito. Samantala halos gumunaw ang mundo ni Taba matapos niyang malaman ng buong katotohanang nasa harapan niya ang tinutukoy niyang kapitan, kaya't dahil roon napatanong na lamang siya kung ano ba ang nangyayari. Direktahan namang ipinahayag ng babae na talagang wala naman sabay tanong kung may sinabi ba yun. Bukod dyan ay pinayuhan niya pa ito na huwag siyang maniniwala sa sinabi noon dahil maaaring baka isa iyong manloloko. Nang marinig ni Taba ang revelasyong kanyang nalaman, sa una ay hindi pa siya makapaniwala na hahantong ang lahat sa ganitong pangyayari. At dahil roon na parang hindi pa itong makapaniwala ay naiinis ng pabalibag na ibinalik ng babae ang cellphone. Bukod dyan ay sinabihan niya pa si Tabang pinutol na ang tawag sa kabilang linya kaya itinanong na lang niya kung gusto ba nitong tumawag muli.
Maya-maya lang matapos saluhin ng lalaki ang cellphone, nang ito'y malinawan na ay nanginginig siyang hindi makapaniwalang ang nasa harapan niya ang totoong hepe. Samantala hayagang ipinaliwanag ng babae na kung sino man siya ay hindi na ito mahalaga pa, ngunit ang totoo ay pinapayuhan niya itong umamin na ngayon. Sa narinig ni Taba ay labis itong nakaramdam ng pangamba kaya sa sobrang takot ay agad niyang inaming nagsinungaling siya at gumawa ng maling ulat sa mga pulis, kaya naman ipinahayag niyang binabawi na niya ang kanyang ulat ngayon. Gayunpaman ay tinanong lang ng ating bida si Taba patungkol sa pinagsasasabi nito, binigyang linaw niyang sinusubukan sila nitong puwersahang makipagkasundo at nanghihingi pa ng pera mula sa kanya, kaya dahil roon ay papakasuhan niya ito ngayon. Subalit itinanggi naman ng lalaki na walang ganon sapagkat hindi pa ito nagbabayad, at dahil roon ay wala itong matibay na ebidensya bilang patunay na lumabag siya sa batas. Gayunpaman sa sandali ring yun ay bigla na lang nagbigay ng abiso ang kanyang cellphone na idinagdag ang 10 milyong dolyar sa kanyang account, kaya naman laking gulat ng lalaki nang makita niya ito dahilan upang labis siyang pagpawisan. Sa kabilang banda dahil ngayon ay may matibay ng ebidensya ang ating bida, may pilyong ngiting pinaalalahanan ni Finzon si Taba na ibalik sa kanya ang kanyang pera, at ipinaalala niya pang gayon din na maging isang mabuting bata ito sa bilangguan dahil sa tingin niya ay hindi ito magiging magaling na bandido. Samantala dahil may matibay ng ebidensya, tuluyan ang inilabas ng babaeng pulis ang kanyang pusa sapagkat saksi naman silang dalawa sa buong pangyayari at may materyal pa na ebidensya sila laban dito, kaya naman ipinahayag niyang pinaghihinalaan ito ng pangkikidnap at pag-e-export para sa 10 milyong dolyar dahilan upang ngayon ay kailangan na nila itong dakipin. Maya-maya lang ay hindi na nila pinatagal pa at tuluyan na nilang inaresto ang lalaki kasama ang kakuntsaba nitong may dilaw na buhok. At dahil sa kanilang pinaggagawang kahibangan ay wala na ang dalawang nagawa pa kung hindi ay sumama sa presinto. Matapos lang asikasuhin ng babaeng pulis ang dalawa ay nagparamdam naman siya kay Finzon sa pamamagitan ng pag-ubo. Pagkatapos ay tinawag niya itong sir sabay sabing may ilan siya ritong katanungan kaya inanyayahan niya itong sumama sa kanya. Sa sinabi ni Miss Liu ay wala naman ditong pagtutol na sumama ang ating bida, kasunod nito ay tuluyan ang naglakad ang dalawa papunta sa isang walang lamang silid. Kaya naman naiwang naiinis at nagtataka si Yvonne Long sa labas habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid kasama ang babaeng pulis. Maya-maya lang pagpasok ng dalawa sa loob ng silid ay mabilis na nagbago ang pakikitungo ng babae sa pagiging malambing kung saan agad pa niyang niyakap ang braso ni Finzon, bukod dyan ay kinumpirma pa niya rito habang tinatawag niya ang ating bidang Panginoon kung dumating ba siya sa tamang oras. At tinanong rin niya ang ating bida kung anong gantimpala ang ibibigay nito sa kanya, para sa paglilinis ng maduming kalat. Gayunpaman ay ipinagtaka ni Finzon ang sinasabi ni Miss Liang gantimpala para lang sa pag-aresto sa bandido dahil hindi naman yun malaking bagay, subalit hindi na niya yun inisip pa at tinanong na lamang niya si Miss Liu kung paano ito naging isang babaeng pulis. Sa katanungan ng ating bida ay ipinaliwanag ni Miss Liu na nakipag-ugnayan siya sa mga nilalang na may itim na kasuotan para mas mahusay niyang mahawakan ang gawaing ibinigay nito sa kanya. Dagdag pa niyang ang mga iyon ay may matataas na katungkulan dito sa Ocean East, kabilang narito ang isang kapitan na nagngangalang Yu Jitong. Sa narinig ng ating bida ay naisip niya si Captain Yu Jitong dahil sa palagay niya ay hindi niya pa yun nakikilala, gayunpaman kahit na gayon ay kutob niyang parang pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Samantala namang sa kabilang banda ay iniabot ni Miss Liu ang isang kahon. Matapos iyon ay idinagdag niyang nung narinig ni Yu Jitong na papunta ang ating bida sa Ocean East ay sinubukan nung gumawa ng kahit anong paraan upang makatulong, kaya sa nais nitong magbigay suporta ay ipinadala noon ang dress na ito. Hindi pa siya natapos at ibinigay niya pa ang isang bagay, sinabi niyang tungkol naman sa hinihiling nito sa kanya na mag-imbestiga ay may ilang mga datos dyan sabay tanong kung bakit hindi na lang nito gamitin ang mga mapagkukunan ng gobyerno upang mag-imbestiga. Sa tanong ay ipinaliwanag ni Finzon na kung magbibigay siya ng Imperial Decree, kailangang tanggapin ng Shangguan family ang kanilang matinding parusa. Gayunpaman kung gagawin niya yon, ito rin ay mag-aalarma sa mga nagtatago sa ilalim ng tubig kaya naman mas lalo pa silang babaon hanggang sa pinakailalim. Dagdag pa niya habang naglalabas ng katakot-takot na matinding apoy mula sa kanyang damdamin na pagbabayarin niya ang mga nanloob sa ari-arian ng kanyang pamilya, at maging ang pumilit sa kanyang ina na magpakamatay ay hindi makakaligtas. Sa mabigat na binitawang salita ng ating bida ay sigurado naman dito si Miss Liu na makukuha ng kanyang kamahalan ang ninanais nitong paghihiganti habang nakaluhod bilang pagbibigay galang,
Bukod dyan ay ipinahayag niya pa ang buo niyang suporta kung saan sinabi niyang gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan ito. Maya-maya lang matapos ang pag-uusap ng dalawa ay lumabas na rin sila sa silid, subalit agad naman silang naiinis na sinalubong ng tanong ni Ivan Long kung ano ang ginawa nila doon sa loob sapagkat tila medyo nagtagal pa ang dalawa roon. Gayunpaman ay sinabihan lang ito ni Miss Liu habang may pilyong ngiti na maaari naman itong isipin kung ano ang ginawa nila roon, dahilan upang labis ni Ivan itong ikagulat. At dahil rin doon sa paliwanag na ibinigay ni Miss Liu ay tila agad na gumala ang malikot na imahinasyon ni Ivan Long, kaya naman biglang namula ang kanyang pisngi sa kung anong bagay ang naiisip nito at agaran siyang napaiwas ng tingin. Ilang sandali pa ay galit na nagdabog si Ivan at patuloy na nagbablush gayong tila hindi niya matanggap ang pangyayaring may ginawang kababalaghan ang dalawa sa loob, samantala namang habang nangyayari yun sa unahan naman nito ay palihim lang siyang tinatawanan ni Miss Liu. Pagkatapos ng tatlong mapagtagumpayan ang kanilang gawain para sa panahong ito ay masaya nang nagpaalam si Miss Liu sa dalawa, pahabol pa niya na sana magkaroon sila ng magandang araw. Kasunod nito ay agad na ring naglakad paalis sina Finzon kasama ang kanyang nakababatang kapatid, subalit bago pa sila tuluyang makalayo ay binalikan pa ni Ivan si Miss Liu ng sulyap kasabay sa kanyang pagdila upang mang-asar. At matapos ang kaganapan sa tindahan ng mga damit ay mabilis na ring lumipat ang eksena sa isang sikat na malaking gusaling kilala ng lahat sa pangalan nitong Tido Restaurant, kaya naman marami talaga rito ang nagpupunta lalong-lalo na ang mga taong hindi ordinaryo ang mga background. Samantala sa loob ng Tido Restaurant, masayang sabay-sabay na binati ni Quincy Wen ang kanyang mga bisita para sa pagdalo nila sa birthday party ng kanyang anak. Sa kabilang banda naman ay masayang nagbabatian ang ilang individual sa kanilang mga kakilala habang may ilan namang nagtatawanan, kaya naman manghang-mangha si Ivan nang makita niya ang dami ng mga panauhing dumalo. Bukod dyan ay kumislap pa ang kanyang mga mata sa ganda ng lugar na kanilang kinaroroonan, sinabi niyang hindi pa siya nakakapunta sa ganito kagarbong kasiyahan magmula pa noon. Maya-maya lang nang makalapit na ang dalawa kay Tinsley Wen ay agad itong binati ng ating bida na maligayang kaarawan. At nang marinig ni Miss Wen ang sinabi ni Finzon ay masaya itong nagbigay pasasalamat, bukod dyan ay nagsalita rin siya pabalik na natutuwa siya sa pagdalo ng dalawa. Samantala sa kabilang banda ay napatanong ang isang babaeng nakakita kina Tinsley Wen at Finzon kung sino ang lalaking yun. Bukod dyan ay malaking katanungan rin para sa kanya kung bakit nasasabik si Tinsley Wen makita ang lalaking kasama nito sabay tanong sa kanyang mga kasamahan kung yun ba ang boyfriend nun. Tugon naman ng kanyang kasamahan na mukhang tila playboy ito, kaya naman sa tingin niya ay galing ang lalaking iyon sa mayamang pamilya. Samantala mula rin sa tabi ng mga babaeng tsismosa ay binigyang linaw ni Miss Sia na yun si Finzon ang kapatid ni Ivan na isang mag-aaral, kung saan kakaalis lang nito sa hukbong militar at ibinunyag niyang may crush dito si Tinsley. At nang marinig ng babaeng naroroon ang paliwanag ni Miss Sia ay tila agad itong nawalan ng gana gayong para sa kanya ay isa lang pala ang ating bidang mahirap na veterano. Nadidismaya pa nitong sinabi na hindi niya maintindihan kung bakit nagkagusto si Tinsley sa gaya noong lalaki, sapagkat ang ganitong relasyon ay hindi nagtatapos ng maayos. At mula rin roon ay may pangtutuyang sinabi ng isa na marami namang magandang pagpipilian ang nasabing babae, subalit ang pinagtataka niya lang ay bakit ang pinili pa nito ay ang veteranong sundalo. Sa sinabi ng babae ay tila nadidismaya namang tumugon si Miss Sia na wala siyang idea patungkol sa bagay na yan. At habang nag-uusap ang mga tsismosa ay mabilis na ring nalipat ang tagpo sa isang sasakyang nasa kalsada, ilang sandali pa ay biglang huminto ito sa isang partikular na lugar kung saan ginaganap ang isang malaking kasiyahan. At maya-maya lang ay sinalubong ng pagbati ng isang lalaki ang nakasakay sa kotse ng magandang gabi, kasunod nito ay sinabihan niya si Ginoong Yu na hindi niya inaasahan na magpupunta ito rito galing sa hukbong militar. Gayunpaman matapos makababa si Ginoong Yu ay ipinahayag niyang ito ang birthday party ni Tinsley Wen, kaya naman walang dahilan upang hindi siya dumalo. Samantala para malinaw ang lahat-lahat, magalang na ginabayan ng lalaki si Ginoong Yu patungo sa dapat nitong puntahan. Ipinaliwanag niyang mayroon ditong dalawang grupo kung saan ang lahat ng mga big shot ay sa pangalawang palapag. Samantala namang ang lahat ng nasa unahang palapag ay ang mga kabataan, kaya naman may pakikiusap niyang ipinayo kay Ginoong Yu na pumunta sa pangalawang palapag. Gayunpaman sinabi lang ni Ginoong Yu na ayos lang kahit wag na siya nitong asikasuhin dahil sa palagay niya naman ay nasa pangalawang palapag si Tinsley, kaya napagpasyahan niya munang pumunta roon at hanapin yon.
Maya-maya lang habang dahan-dahang naglalakad si Ginoong Yu papasok, bigla na lang itong natigilan mula sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang nasaksihan kasabay ang pangdidilim ng kanyang paningin. Habang napapamura ay nanggagalaiti siyang nagtataka dahil napansin niyang mula sa di kalayuan ay may isang lalaking masyadong malapit kay Tinsley Wen, at bukod dyan ay nakita niya pa ang paghagik-gik ng tawa nito kasama ang nasabing lalaki. Kaya naman hindi na niya pinansin pa ang kanyang mga nakakasalubong at galit na galit itong dali-daling naglakad patungo roon. Sa kabilang banda nang makita ng isang babae si Ginoong Yu ay malakas niyang ipinangalandakan sa buong lugar na nandito si Yu Tianlong ang nakababatang kapatid ng kapitan na si Yu Zhitong, dagdag pa niya na isa itong tagahanga ni Tinsley Wen kaya tiyak niyang ang gabing ito'y magiging masaya. At pati rin si Miss Xia ay hindi rin naiwasang magbigay ng sarili niyang pahayag. Sinabi nitong narinig niyang tinalo ni Yu Tianlong ang isa pang tagahanga ni Miss Wen. Samantala, ipinaliwanag naman ng isang babae ang buong katotohanan na kanyang nalalaman, kung saan ayon sa kanya, pinagbigay alam niyang sa puntong yun ay pinigilan ni Yu Tianlong ang kanyang sarili nang bumuo si Tinsley Wen ng isang kasulatang pakikipag-ugnayan kay Mr. Chen kahit nalabag sa kanyang kalooban. Ngunit ngayong napawalang bisa na ang pakikipag-ugnayan ay tiyak niyang sasamantalahin na ni Yu Tianlong ang pagkakataong ito at muling hahabulin si Tinsley Wen. Sa kabilang banda pagdating ni Yu Tianlong kay Tinsley ay agad niya itong tinanong kung maaari ba siya nitong kausapin, sapagkat may ilang katanungan lang siya para rito. Subalit hindi naman ito pinayagan ni Miss Wen at sa halip ay tinanong niya pa ito kung ano ang gusto nitong sabihin, dahil bakit lalayo pa sila. Kung maaari naman itong sabihin dito na mismo ang gusto nitong itanong. Sa ibinigay na paliwanag ni Tinsley ay ibinasura lamang ito ni Mr. Yu at sinabi niyang kung gayon ay gusto niyang iwan ng lalaki sila ni Tinsley mag-isa, sapagkat mayroon siyang ilang kailangang dapat sabihin. Gayunpaman hindi nagustuhan ni Miss Wen ang pinagsasabi ni Mr. Yu kaya tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag niyang pinagsabihan na niya itong mananatili rito si Finzon. Subalit hindi naman ito pinakinggan ni Mr. Yu, at sa halip ay kinilala niya pa ang pangalan ng ating bida bilang Finzon. Sa sinabi ni Mr. Yu, bagamat bakas sa pagmumukha ng ating bida ang pagkainis, ngunit kahit na gayon ay kinumpirma pa rin niya naman ang sinabi ni Yu Tianlong sabay tanong kung bakit naman. At matapos ni Mr. Yu malaman ang pangalan ni Finzon ay naiinis niyang malakas na ipinangalandakan sa buong lugar na sinasabi ng ibang tao na isa itong magaling na manlalaban, at kahit na maging si Mugan mula sa Chen family ay nagawa nitong talunin. Gayunpaman kahit na gayon ang kinalabasan ng dalawa, isiniwalat niyang para sa kanya, si Mugan ay walang panama sa kanyang taglay na angking lakas. Subalit sa tanong kanina na kung tinalo ng ating bida si Mugan ay pabalagbag lang naman itong kinumpirma ni Finzon na nagawa nga niya yung talunin sabay tanong na ano naman ngayon. Samantala habang may pilyong ngiti at nagpapalabas ng maitim na aura, may pangkukutsa ni Mr. Yu sinabing sa palagay niya ay nabasa na nito ang ihip ng hangin kaya naman walang pag-aalinlangan nitong inutusan ng ating bidang lumayas ngayon din. Dagdag pa niya na kumpara sa pagkamatay nito mula sa kanyang mga kamay, mas nakakahiya ang pagkasawi nito sa harapan ng mga kababaihan. Pagkatapos niyang pagtuunan ng pansin ng bida ay pilit naman niyang inabot ang kamay ni Tinsley Wen, at muli niya itong sinabihan na sumama sa kanya dahil may gusto siya ritong talakayin. Samantala sa sandali ring yun bago pa man tuluyang mahawakan ni Mr. Yu si Tinsley Wen ay bigla na lamang pumagit na sa dalawa ang ating bida gayong hindi na niya masikmura pa ang pamimilit ni Mr. Yu kahit na malinaw namang mariin itong pilit tinatanggihan ni Miss Wen, kaya naman mariin niyang inutusan ng ibang na lalaking lubayan si Miss Wen. Gayunpaman nang marinig ni Mr. Yu ang sinabi ni Finzon ay labis na nagpintig ang tainga nito. Kaya nang gagalaiti niyang sinabing anong lakas naman ng loob nitong utusan siyang umalis habang nagngingit-ngit sa inis at nagpapalabas ng matinding killing intent. At ilang sandali pa ay tuluyan ng hindi nakapagpigil si Mr. Yu at walang pagdadalawang isip niyang mabilis na ihinanda ang kanyang kamao upang tangkaing suntukin ang ating bida. Samantala, sa atake ni Mr. Yu ay hindi naman ito ikinapangamba ni Finzon bagkus ay walang takot pa niya itong sinabayan gamit rin ang kanyang kamao. At maya-maya lang sa nangyaring salpukan ng magkabilang panig, lumabas na ang mayabang na si Mr. Yu ang napaatras patunay lamang na talagang wala itong panama sa ating bida. Gayunpaman kahit na gayong kitang-kita na nitong dihado siya sa laban ay nagawa pa niyang purihin ang lakas ng ating bida sabay may panghahamak na tanong kung sigurado ba talaga itong labanan siya. Nang marinig ni Finzon ang panghahamon ni Mr. Yu ay walang pagdadalawang isip naman niya itong sinagot ng pabalang,
Ipinahayag niya ang kanyang sagot na ano naman kung sabihin niyang oo. Subalit sa tugon ng ating bida ay nanggagalaiti naman itong tinanong ni Yu Tianlong habang itinuturo ang kanyang sarili kung may idea man lang ba ito kung sino siya. Ipinaliwanag niyang naging espesyal na recruit siya sa edad na 10 taon, sumali sa hukbo sa 15, at naging second lieutenant sa edad na 18. Bukod dyan ay sinabi pa niyang mas may karanasan siya sa pakikipaglaban kaysa rito, kung saan sa nakaraan ay nakaranas na rin siya ng digmaan sa puntong taghirap pa lahat noong panahong yun. Kaya naman matapos ang kanyang pagkukwento ay muli niyang tinanong si Finzon kung gusto pa rin ba siya nito ngayong subukan. Subalit nang marinig ng ating bida ang paliwanag ni Mr. Yu ay hindi niya nakontrol ang kanyang sarili, at imbis na kaawaan o hangaan ay napahagalpak pa ito ng tawa. Maya-maya matapos huminahon ng ating bida ay agad naman itong humingi ng pasensya dahil tumawa siya. Pinagbigay alam niyang kaya siya tumawa ay hindi niya akalaing sasabihin pa nito ang kanyang karanasan sa naging buhay nito sa nakaraan bago tuluyang makipaglaban sa kanya. Sa kabilang banda nang marinig ni Miss Wen ang pahayag ng kanyang kababata ay makapihil tawa itong nakinig sa balagbag na sagot ng ating bida. Samantala dahil sa pabalang na tugon ni Finzon ay labis ritong napahiya ang mayabang na si Yu Tianlong kaya naman halos malapit na itong maghimutok sa sobrang galit. Gayunpaman ay pinilit pa rin itong ikalma ang kanyang sarili at sinabihan niya si Finzon na isa lang itong hamak na patay na karne para sa kanyang paningin. At habang nangyayari ang diskusyon ng dalawa ay hindi makapaniwala ang isang babae mula sa kabilang dako sa pinaggagawa ng ating bida, kaya naman napasabi na lamang siya na isa itong baliw sapagkat talagang nais nitong kalabanin si Yu Tianlong. Samantala mula rin roon matapos huminto ang isa sa kaninang babaeng kasamahan ni Miss Xia sa paghagalpak ng tawa ay nagpunas na ito ng kanyang luha sa mata dulot ng labis niyang pagtawa. At bukod dyan ay ipinahayag pa niya kay Miss Wen na ang kaibigan nito ay talagang isang tunay na lalaki sabay sabing tingnan niya si Yu Tianlong, sa galit nito mukhang kaya na nitong pumatay ng tao. Sa kabilang banda dahil sa labis na kahihiyang natatanggap ni Miss Xia bagamat nanunood lang siya ay hindi ni Miss Xia maiwasang mapatakip ng kanyang muka senyales ng kanyang pagkadismaya, sapagkat inaasahan na niyang wala talagang laban na pinagtatapos ng ating bida ng maayos. Maya-maya lang matapos ang kaganapan sa mga kasamahan ni Miss Xia ay agad na ring bumalik ang sentro ng eksena sa ating bida, at sa mga puntong ito ay tuluyan nang hindi nakapagpigil si Mr. Yu ng kanyang galit kaya naman walang pagdadalawang isip na itong naghanda ng kanyang kamao upang tangkaing upakan si Finzon. Bukod pa dyan ay sinabi pa niya habang ito ay nasa ereng pagsisisihan ng ating bida ang kanyang mga pinagsasabi sa oras na mahiga na ito sa kama ng may sakit. Gayunpaman sa ginawang pagbabanta ng mayabang ay wala naman itong katakot-takot na kalmadong hinintay ni Finzon at hindi alintana ang palapit na atake. Sinabi pa niya kay Mr. Yu na napakawalang muwang naman ito pero walang tigil. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon bago pa man lumapat ang atake ng mayabang sa pagmumuka ni Finzon, agad itong natigilan ng bigla na lamang lumitaw sa kung saan ang isang misteryosong nilalang at sumingit sa kaganapan kung saan walang pag-aalinlangan niyang inutusan si Yu Tianlong na huminto senyales lang na isa itong hindi birong nilalang. At maya-maya lamang paglantad ng taong nagpatigil, lumabas na ang nilalang palang yun ay walang iba kundi ang ama ni Tinsley Wen na si Quincy Wen kasama ang matandang version ni Saitama at ang kaibigan nitong may phobia sa halimaw na si King ang kaso lang nasa kanang bahagi ang piklet ng doppelganger na ito, na bagamat walang kwenta sa pisikal na laban pero kung video game na ang pag-uusapan ay mas King si Saitama ay walang kalaban-laban. Balik sa ating recap. Pinaalalahanan ni Patriarch Wen na nandito sila para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang anak kaya naman hinikayat niya ang kanyang panauhing maupo at pag-usapan ang lahat-lahat ng mahinahon. Sa sinabi ni Patriarch Wen ay mabilis na huminahon si Yu Tianlong kasabay sa pagpapahayag nito ng kanilang kinaugaliang kilos bilang isang hand sign na ang ibig sabihin ay pagbibigay galang. Sinabi niyang syempre gagawin niya iyon at hindi siya gagawa ng kahit ano upang sirain ang kasiyahan kaya naman para rito ay isasantabi niya muna ang lahat. Samantala nang marinig ng patriarka ang magalang na ikinilos ni Yu Tianlong ay nawala na ang kanyang pagkabahala. Bukod dyan ay masaya rin niyang ipinakiusap kay Yu Tianlong na ipadala nito kay Captain Yu ang kanyang pagbati. At habang nagaganap ang usapan ng dalawa, sa kabilang banda naman ay naisip ng ating bidang talagang dalawhan ang mukha ni Yu Tianlong. Dagdag pa niya, sinabi niya sa kanyang isipan na kung ganoon ito ka-flexible sa larangan ng digmaan, bibigyan niya sana ito ng kapangyarihan sa isang hukbo.
Samantala namang mula sa di kalayuan nang mapansin niya ang ating bida ay mabilis niya itong nakilala kung saan napag-alaman niyang ito si Finzon. Bukod dyan ay naisip pa niyang matagal na ring panahon ang nakakalipas mula nung huli niya itong nakita kaya naman napansin niyang sobrang laki na ng pinagbago nito. Subalit sa mga sandaling yun ay bigla na lamang pasigaw na sinabi ng nasa tabi ni Quincy Wen na hindi siya makapaniwalang nandirito ito habang dinuduro ang ating bida dahilan upang agad ritong mapalingon si Patriarch Wen at labis na magtaka. Gayunpaman sa sinabi ni Mr. Sun ay wala naman ritong pakialam si Finzon, bagkus ay kalmado pa siyang nagtanong ng may pagkumpirma kung hindi ba ito yung henyong iniwan ng kanyang asawa at anak para sa kanyang pangsariling kaligtasan. Subalit sa ipinahayag ng ating bida ay mariin naman ni Mr. Sun itong itinanggi, binigyang katwiran niyang puro lamang ito paninirang puri sa kanya. Ipinangalanda kanyang ito ay isang bansang nakabatay sa batas, sabay sabing bagaman magaling itong lumaban pero kailangan pa rin itong sumunod sa kanilang batas. Sa kabilang banda laking gulat ng isang babae nang marinig niya ang sinabi ni Mr. Huang kaya naman laglag pang ang talk siya sa kung anong nangyayari, at upang magkaroon siya ng malinaw na kasagutan ay tinanong na niya si Miss Xia kung nakagalitan rin ba ng kaibigan nito maging ang Sun family. Subalit sa kanyang katanungan ay hindi naman rito nakasagot si Miss Xia dahil maging siya ay gulat na gulat rin at taka sa kanyang nakikita, naisip pa nga niyang inatake sila ni Mr. Sun kamakailan lamang kaya naman nagtataka siya kung maaaring yun kaya ang naging dahilan kung bakit ito biglaang na high blood. At ilang sandali pa ay muling bumalik ang eksena sa duwag na si Mr. Sun, at mula rito ay malakas niyang ipinangalandakan habang itinuturo si Finzon kay Mr. Yu na kakilakilabot ang lalaking yun sapagkat pumunta yun sa kanyang bahay at sinira nito ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya naman mariin niyang sinabing huwag nito yung hayaang basta-basta na lamang makalampes. Subalit sa hiling ng mayabang ay iniling-iling lang ni Yu Tianlong ang kanyang ulo bilang kasagutan, sinabi niyang hindi niyang maaari gawin ang nais nitong pagtuturo ng leksyon sapagkat nangako siya kay Mr. Wen na hindi niya sisirain ang party. Gayunpaman ay hindi naman ibig sabihin noon na wala siyang gagawin, mayabang na itinuro ni Yu Tianlong ang sahig at sinabi niya kay Finzon na patatawarin niya lang ito kung ito'y luluhod sa kanya bago kay Mr. Sun. At bukod dyan ay sinabi niya rin sa ating bida na humingi rin ito ng tawad roon, sabay tanong kung ano sa palagay nito ang kanyang inaalok. Ngunit sa pinagbibigkas ni Yu Tianlong ay si Tinsley Wen na ang sumagot gayong hindi na niya matiis ang ginagawa nitong kahibangan, naiinis niyang pinagsabihan si Yu Tianlong na sobra na ito. Gayunpaman tumugon lang si Yu Tianlong ng pilyong ngiti, at pinakiusapan niya si Tinsley na huwag makisali sapagkat kitang-kita naman nilang ang Sun at Yu family ay magkasama sa problemang ito. Isa pa ayon sa kanya, tiyak niyang kung nandito lang ang kanyang kapatid ay maging ito ay sasang-ayon rin sa kanyang alok. Sa sinabi ni Yu Tianlong na pagmamayabang ay masayang ipinunto ni Mr. Sun na maging siya ay sang-ayon rin. Higit pa dyan ay baka ang kapatid pa nito ang umasikaso rito kung hindi lang ang ating bida nakatakas ng mabilis. Samantalang pagkatapos ni Mr. Sun magsalita ay agad na rin itong pinasundan ni Yu Tianlong, kung saan muli niyang walang pagdadalawang isip na mariing inutusan si Finzon na lumuhod. Subalit sa utos ay tinugunan lang ito ng ating bida ng pabahagyang pagngiti habang ibinubuhos ang kanyang wine pahiwatig lamang sa mariin niyang iisang kasagutan. Walang pangamba niyang tinanong si Yu Tianlong kung ano kaya't tanggihan niya ito. Kasabay ng lahat ay pumatak ang alak na ibinuhos ng ating bida kanina sa suot na bota ng mayabang. Kaya naman dahil sa mga pabalagbag na sagot ni Finzon ay halos maghimutok na si Yu Tianlong sa labis na panggagalaiti, gayunpaman ay pilit niya pa ring ikinalma ang kanyang sarili at mariin niyang sinabihan ang ating bida na binalaan na niya ito ngunit muli lang nitong sinayang ang kanyang ibinigay na pasensya. Samantala dahil sa sinabi ni Yu Tianlong ay mabilis na ramdaman ni Patriarch Wen na gagawa ito ng kaguluhan, kaya't bago pa man mangyari ang kanyang ikinapapangamba agaran na niyang inulit dito na ito ang kaarawan ng kanyang anak kaya mariin niyang sinabing huwag ito gagawa ng kahit anong gulo. Gayunpaman nakiusap lang si Yu Tianlong sa patriarka na pakisuyong pagtiyagaan nito siya, at bilang pambawi ay babawi ang pamilya Yu rito sa pamamagitan ng pagtulong dito na makakuha ng malaking bahagi sa merkado sa hinaharap. At nang marinig ni Patriarch Wen ang paliwanag ay wala na itong nagawa pa kung hindi malungkot dahil batid na niyang walang balak itong magpapihil. At bago pa ito matapos sa kanyang salita ay agad nang sumingit sa usapan si Finzon habang tinatanggal ang kanyang polo, kumpiyansado niyang pinatigil ang usapan ng dalawa gayong hindi na nila kailangan pang magdaldalan dahil kakain lang ito ng ilang segundo kung sila man ay maglalaban.
At nang marinig ng isang babae mula sa kabilang banda ang sinabi ng ating bida ay napa-thumbs up ito rito gayong may punto nga naman ang kanyang mga pinagsasabi, ngunit sa ginagawa niya ay agad naman itong tinanong ni Miss Sia kung ano ang ginagawa nito. Samantala, mula rin sa mga manunood ay mayabang na nagwika ang isang lalaking nakasalamin habang nakahawak rito kung saan mayabang niyang ibinasura ang napili ng ating bida dahil para sa kanya ay isa lang itong katangahan. Sapagkat bagaman sumagot ito kay misteryo ng may dignidad subalit ang ginawa naman nitong aksyon ay magdadala sa kanya ng kapahamakan. Sa sinabi ni Boy Labo ay tinanong ito ng babaeng nasa kanyang tabi na una nang nakakuha ng kanyang atensyon kung saang mayamang pamilya ba ito galing. Gayunpaman ay kumpiyansado namang agad ritong humingi ng pasyensya si Boy Labo dahil wala siyang kaugnayan sa kahit anumang mayayamang pamilya. Ipinaliwanag niyang kahit na gayon na hindi siya ipinanganak ng may gintong kutsara sa kanyang bibig ay nagsikap pa rin siyang magtrabaho ng matyaga at nakamit niya ang pagiging executive recruiter dito sa Tido Restaurant. Subalit sa ibinigay na paliwanag ni Boy Labo ay hindi naman ito ikinatuwa ng babae at sa halip ay binugbog niya pa ito sapagkat lumalabas na isa lamang pala itong mahirap. Ang akala niya pa naman ay galing ito sa mayamang pamilya sabay tanong kung sino ba ito para makapunto sa kanya kaya naman habang nasa sahig ay wala nang nagawa pa si Boy Labo kundi humingi ng tulong. Sa kabilang banda dahil maging si Miss Sia ay nakikinig rin at nanunood sa usapan ng dalawa ay napangiti na lamang ng pilit na parang ewan, gayong dahil sa ginagawa ng dalawa ay nagmumuka na ang mga itong isang bata. Maya-maya lang ay muli nang bumalik ang tagpo sa ating bida. At sa mga puntong ito ay sinabi ni Whitney sa kanyang kapatid na wag na lang nito yung pansinin. At maging si Miss Wen ay gayon rin ang kanyang pananaw, sinabi niya kay Finzon na hindi yun karapat-dapat sa pansin nito. Gayunpaman sa suporta ng dalawa ay tiniyak ng ating bidang wag siya nilang alalahanin, sinabi niya sa dalawang sisiguraduhin niyang hindi na ang lalaking ito maghahanap pa ng gulo sa hinaharap. Bukod dyan ay hindi pa natapos ang ating bida habang mariing dinuduro si Yu Tianlong, at malakas niyang ipinangalandakan sa buong silid ang kumpiyansado niyang pahayag na titiyakin niyang rerespetuhin rin siya nito na para bang isa siyang Diyos. Samantala, sa mabigat na salitang binitawan ng ating bida ay muli lang naman itong pinangunahan ng mga manunood dahil duda silang magagawa nito yon, nayabangan pa nga ang isang babaeng nasa kabilang tabi sa ating bida at sabay tanong sa kanyang kasamahang nasa kanyang gilid kung ano ba ang binabalak noong gawin sapagkat ito lamang ang mas lalong magiging dahilan upang mas lalong magalit si Yu Tianlong. Sa tanong ng babae ay tumugon ng lalaking wala siyang masabi sa bagay na yan, kundi ang isang taong walang ikinapapangambang kahit ano ay walang kinatatakutan. Sa kabilang banda dahil napansin na ni Quincy Wen na talagang hindi na niya mapipigilan pa ang dalawang magpangbanat, kaya naman bago pa man maganap ang kanyang ikinapapangamba ay agad na niyang inutusan ng isa niyang tauhan na tawagan si Captain Yu at ibinili niyang sabihin ito roong magpunta dito. Samantala, mabilis na ihinanda ni Yu Tianlong ang kanyang katawan upang atakihin ang ating bida, ngunit bago pa sila tuluyang magsimula ay ipinahayag niya munang gusto niya ang pagiging walang kinatatakutan nito. At bukod dyan idinagdag pa niyang dapat lang itong makaramdam ng karangalang makita ang kanyang ancient martial skills at mamatay gamit ito. Binanggit rin itong mula pa sa kanyang Yu family ang kasanayang gagamitin niyang ito. Nang marinig ng isang lalaking naka-army coat ang gupit ay labis itong nagtaka at pagkamangha sa kung ano ang nasabing ancient martial skills, sa kadahilanang hindi niya pa yun nakikita sa talang buhay niya. Gayunpaman kung sa kabilang banda ay pagtataka ang umiiral, dito naman sa kabilang tabi ay nangunguna ang saya gaya na lamang ni Mr. Son na una pa lamang ay gusto na talagang puruhan ang ating bida. Bukod dyan sa isip-isip pa niyang ang ating bida ay isang mahusay na mandirigma. Ngunit naabot lamang nito ang antas ng panloob na kapangyarihan. Samantalang si Yu Tianlong naman ay umabot sa parehong antas, subalit ang lahat ng iyon ay ang mga sinaunang martial arts. Dagdag niya pa na tanging yaong nasa perpektong kalagayan lamang ng panloob na kapangyarihan ang makakatalo rito. Makalipas ang ilang sandali ay muli nang bumalik ang tagpo kay Finzon. Nang malaman niyang may tinatago pang alas ang kanyang kalaban ay labis itong naintriga kaya hindi na niya pinahaba pa ang lahat at agad na niyang hinamon si Yu Tianlong na kanila itong subukan. Sa hamon ni Finzon ay hindi naman ito ni Yu Tianlong tinalikuran at walang pagdadalawang isip niyang dali-daling sinugod ang ating bida, at habang siya ay mabilis na umaatake ay nagagalit pa niyang sinabing huwag nitong lukuhin ang sarili nito. Gayunpaman sa atake ng mayabang ay walang kahirap-hirap lang itong iniwasan ng ating bida, at sa kanyang ginawa, sa isip-isip niya ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung ano ba ang ibig nitong sabihin sa mga sinaunang martial skills ng pamilyang Yu,
Itinaman niyang mas dapat nitong sabihing ito ang aklat na pinangalanang Ultimate Skills of 8 Arms. Matapos ang paunang atake ni Yu Tianlong ay agad niya rin itong pinasundan ng isang sipa, ngunit maging ito ay madali lang ni Finzon iniwasan habang bakas sa kanyang muka na hindi nito siniseryoso ang kanilang laban. At ilang sandali pa, sa nakikita ng ating bida ay napailing na lamang siya ng kanyang ulo, nadidismaya niyang sinabihan si Yu Tianlong na mali ang ginawa nitong pagsasanay sa kakayahang tinatawag bilang Ultimate Skills of 8 Arms. Samantala nang marinig ni Yu Tianlong ang sinabi ni Finzon, bagamat naiinis pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawang pag-atake gamit ang kanyang paa. At habang siya ay dumadaos-dos patungo kay Finzon ay itinanong niya rito kung bakit alam nito ang patungkol roon sa kanyang martial skill sabay sinabi niyang hinahamon niya itong lumaban pabalik imbis na siya ay husgahan sa buong oras. Gayunpaman sa ataking binitawan ni Yu Tianlong ay kalmado lang naman itong iniwasan ng ating bida sa pamamagitan ng pabahagyang pagtalon, at matapos iyon habang may pilyong ngiti ay pinagsabihan pa niya si Mr. Yu na bagamat ang ipinakita nitong galaw gamit ang kanyang binti ay mahusay gayong naisipan pa nito yung gawin subalit mali lang ang pamamaraan nito. Sa paliwanag na ibinigay ni Finzon ay lalo lamang itong ikinagalit ni Yu Tianlong, nang gagalaitin niyang tinanong ang ating bida habang nagmumura kung paghuhusga lang ba ang kaya nitong gawin. Subalit, kahit na halos pinagtutulakan na ang ating bida na lumaban pabalik ay hindi siya pinangunahan ng isiping yun bagkos ay hinamon pa niya ang kanyang kalaban na muling umatake. At habang itinutuwid ni Finzon ang baluktot na natutunan ni Yu Tianlong sa kabilang banda dahil sa nasaksihan ng patriarka ng Sun family ang taglay na lakas ng ating bida ay minabuti na lamang nitong maagang palihim na tumakas paalis bago pa siya mapansin. At habang ito ay naglalakad napatanong siya sa kanyang isip kung paano humantong ang lahat sa ganito na hindi man lang mapantayan ni Yu Tianlong ang galing ng kapatid nito. Higit pa dyan ay dahil sa nasaksihan niyang tila parang naglalaro lang ang ating bida gayong hindi man lang ito nagseseryoso, kaya naman napag-isip-isip na niyang lisanin ang lugar na ito sapagkat malinaw na hindi mapapantayan ng kanyang pambato ang taglay na lakas ni Finzon na kanyang labis na kinamumuhian. Samantala sa kaparihuring oras na yun ay mabilis na lumipat ang eksena sa labas ng restaurant, mula rito ay makikita ang isang maskuladong lalaki na dahan-dahang naglalakad papasok habang nakakuyom ang kamay. Hindi siya makapaniwalang muling gagawa si Yu Tianlong ng kaguluhan kaya naman ganun-ganun na lamang ang kanyang pagkaseryoso dahil sa labis na pagkainis. Ngunit bago pa siya tuluyang makarating sa kanyang talagang pakay ay nakasalubong niya ang isang nagdudumaling lalaki na tumatakbo patungo sa kanya. Samantala nang makita ni Mr. Sun ang lalaking kanyang nakasalubong na tinatawag niya bilang Captain Yu ay labis siya ritong nakahinga ng maluwag, mariin niyang ipinaliwanag sa kapitang nandirito sa lugar na ito yung lalaking naghasik ng kaguluhan sa kanyang teritoryo. Sa ibinigay na paliwanag ni Patriarch Sun ay agad ritong naniwala si Captain Yu kasabay ang kanyang pagkukumpirma kung totoo ba ang sinasabi nito, at kung gayon nga ngayon rin ay kaagad nilang aayusin ang mga bagay-bagay patungkol sa taong yun. Samantala balik sa ating bida, agad inatake ni Yu Tianlong ang ating bida dahil sa kanyang pagkainis, subalit sa ginawa nito ay muli lang naman itong iniwasan ng ating bida ng walang kahirap-hirap. At habang naglalaban ang dalawa, sa kabilang banda ay tuluyan nang dumating si Captain Yu sa kaganapan at dahil sa angking tangkad nito ay malaya niyang nakikita ang labanan. Gayunpaman sa puntong yun ay natuon ang kanyang pansin sa ating bida, kung saan napansin niyang parang pamilyar ito sa kanya. At ilang sandali rin ay napabilang ang kanyang pansin sa isang babae na sumisigaw kung saan ito'y walang iba kundi si Whitney, mariin niyang tinuturuan ang kanyang kapatid na umiwas sabay utos na sipain sa tuhod ang kanyang kalaban. At sa mga oras na ito ay hindi na mapakali si Mr. Yu dahil sa kanyang kakaibang pakiramdam na takot at pangamba gayong dahan-dahan na niyang napapagtanto na tila may mali. Kaya't sa isip-isip pa niya ay takantaka siya sapagkat bakit suot ng babaeng ito ang sultang damit na hiniling niya sa kanyang kaibigan na iregalo sa kanyang Panginoon noong isang araw. Ilang sandali pa dahil sa masusi niyang pagmamatsyag ay napagsama-sama na niya ang lahat ng palaisipan, kaya dito na niya napagtanto ang makapanindig balahibong kanyang nalaman kaya naman laglag pang ang napamura na lamang ito gayong mukhang talagang nahihibang na ang kanyang kapatid at pati ang patriarka na si Sun Hexuan. Samantala namang sa kabilang banda dahil sa nagmintis si Yu Tianlong sa kanyang pag-atake, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na niyang ibinuhos ang lahat sa pangalawang beses niyang gagawing atake. Subalit bago yun ay sinabihan niya muna ang ating bida na matutunghayan nito kung ano ang kanyang kakayahan habang ibinubuhos ang kanyang buong lakas.
Gayunpaman ay wala naman si Finzon ditong pakialam at sa halip ay nginitian lang niya ito. Bukod din dyan dahil nababagot na siya sa kanilang laro, napagpasyahan rin niyang tapusin na nila ito sa pamamagitan lang ng isang sagupaan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ng tangkang aatake na sana ang ating bida ay napukaw ang kanyang pansin sa isang bisitang dumating dahilan upang kanya itong ipagtaka kung bakit ito nakikisali. Sa kabilang banda walang pag-aalinlangan ng kapitan tinalon si Yu Tianlong upang maghatid ng isang sipa para patigilin ang nahihibang niyang kapatid habang tinatawag ito bilang isang maliit na rascal. Samantala, dahil sa bilis ng pangyayari at dahil na rin sa nakapukus ang pansin ni Yu Tianlong kay Finzon, kaya hindi na niya namalayan pa ang lumapat na bote sa kanyang muka. Kaya naman huli na nang bumalik ang pandaman nito sa kanyang paligid gayong bago pa siya nakarayak ay lumipad na siya nang wala sa oras palayo sa kaganapan habang malakas na sumisigaw. At habang patuloy ang pagtilapon ni Yu Tianlong, sa kabilang banda matapos bigyan ni Captain Yu ang kanyang kapatid ng tamang aral ay siya rin naman ang dahan-dahang paglapag ni Mr. Yu sa sahig. Kasunod nito ay matatag siyang tumindig gayong wala siyang balak hayaang basta-basta na lamang lumihis ng landas ang tanga niyang kapatid. Sa pagdating ni Captain Yu ay labis ritong namangha ang isang babae na kanyang tagahanga, gayong para sa babaeng ito ay labis siyang humahanga sa kagwapuhan ni Captain Yu kaya para sa kanya ay hindi na siya nagtataka pa kung bakit naging big shot ito sa Ocean East Military Department. At mula rin sa gilid ng nagsalitang babaeng yon, maging ang lalaking katabi nito ay labis ring namangha gayong hindi niya inaasahang darating si Mr. Yu sa gaya nitong kasiyahan sapagkat alam naman nilang talagang hindi ito dumadalo sa birthday party na gaya nito. Samantala matapos bumagsak si Yu Tianlong sa sahig ay kaagad itong nilapitan ng isang lalaki, bagamat aminado siyang naiintindihan niya ang mga pinagsasasabi ng dalawang individual subalit tinanong niya rin ang mga ito kung hindi man lang ba nila naisip kung tama ba ang taong sinipa ni Kapitan Yu. Samantala matapos asikasuhin ni Mr. Yu ang kanyang kapatid ay agad siyang naglakad palapit kay Finzon, kaya't nang makita ito ng ating bida ay nagdulot ito para sa kanya ng pagkalito bagaman kahit na siya ay nakangiti. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang lumuhod ang kapitan sa harap ni Finzon, at nagsisisi niyang mariin na ipinahayag ang kanyang paghingi ng tawad para sa ginawang pang-iinsulto ng kanyang kapatid habang tinatawag ang ating bida na Sir. At bilang kabayaran, handa siyang tanggapin ang parusang igagawad nito sa kanya. Kaya naman laglag pa nga ang gulat na gulat ang dalawang chismosa at chismoso, hindi nila lubos akalaing ang labis nilang hinahanga ang malakas na nilalang ay hihingi ng tawad at literal na luluhod pa sa harapan ng ating bida kaya hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Maging si Tinsley Wen ay nanlaki ang mga mata gayong maging siya ay labis ring nagulat. At sa mga sandali ring iyon ay takang-taka na siya sa kung ang kanyang kababata ba ay isang general sa militar bago pa ito umalis sa hukbo. Sa kabilang banda hinangaan ni Finzon ang talino ni Captain Yu sapagkat bagaman alam nito talaga kung sino siya, gayunpaman ay hindi nito isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan at sa halip ay tinawag siya nitong Sir. Pagkatapos siyang magmuni-muni ng ilang saglit ay dali-dali siyang umupo, kasabay nito ay sinabihan niya si Captain Yu na isa itong matalinong lalaki. Samantala, sinabi ni Captain Yu kay Finzon na ang Yu family ay naging tapat rito, kaya taos-puso siyang humiling na kaawaan sila. Subalit sa kabilang banda matapos manumbalik ang kamalayan ni Yu Tianlong, dahil sa kanyang narinig mula sa kanyang kapatid ay tinawag niya ito sa pangalang Jitong sabay tanong kung ano ba ang ginagawa nito. Gayunpaman ay pinatahimik lang ito ng kanyang kapatid, at mariin pa niya itong tinawag bilang sanhi ng gulo dahilan upang mapasang-ayon na lamang si Yu Tianlong bagamat gusto niyang malaman ang nangyayari. Matapos ni Yu Jitong asikasuhin ang kanyang kapatid ay muli niyang tinawag si Finzon na Sir at nakiusap siya ritong patawarin ang kanyang kapatid, bukod dyan ay sinabi niya ring kung masama pa rin ang kalooban nito ay handa siyang mamatay para sa hibang na yon. Sa nangyaring alitan sa pagitan ng ating bida at Yu Tianlong ay hindi naman ito isinapuso ng ating bida, subalit nagbigay rin siya ng babala na sa susunod ay hindi na siya magpapatawad muli. Kaya naman mariin niyang inutos kay Captain Yu na linisin ang gulong ito, at idinagdag pa niyang lumayas sila rito. Samantala matapos ang diskusyon ng dalawa ay agad itong kinuhang pagkakataon ni Patriarch Wen upang makausap ang ating bida sa pangalawang palapag at makibalita na rin ng kaunti. Bukod dyan ay ipinahayag niya ring nung una ay hindi niya inaasahang magiging ganito ang takbo ng mga bagay-bagay sabay hingi ng tawad dahil pinabayaan niya lang ito kanina. Sa hiling ng patriarka ay masaya itong walang pag-aalinlangang tinanggap ni Finzon,
Kaya naman matapos ng ating bida pumayag na sumama ay agara na rin silang apat naglakad papunta sa pangalawang palapag kung saan pinangunahan ni Patriarch Wen ang daan. Maya-maya lang pag-alis ng apat ay siya rin namang paglapit ni Captain Yu sa patriarka ng Sun family dahil may trabaho pa siya ritong dapat nilang talakayin, dahilan upang mabigla rito si Mr. Sun. Nang gagalaiting tinanong ni Yu Jitong si Patriarch Sun kung sinulsulan ba nito ang kanyang kapatid na labanan ng lalaking yun. Gayunpaman sa simpleng katanungan ng kapitan ay hindi naman ito sinagot ni Mr. Sun at sa halip ay nagmaang-maangan pa siya. Tinanong niya si Captain Yu pabalik kung ano ba ang nais nitong sabihin. Sa kabilang banda habang pinapalagutok ang darili ipinaliwanag ni Captain Yu ang gusto niyang sabihin, tinanong niya rin si Patriarch Sun kung hindi ba nito narinig ang habilin ng taong iyon sabay sabing gusto noong linisin niya ang kalat. Hindi pa siya natapaos at muli niyang tinanong ang patriarka kung alam ba nitong dahil sa kagagawan nito, kamuntika na sanang mawala ang Yu family. Subalit upang makaligtas si Mr. Sun sa malagim niyang maaaring sapitin, sinabi niyang ibibigay niya rito ang lahat ng pag-aari ng Sun family kaya naman nakiusap siyang hayaan siya nitong mabuhay. Gayunpaman ay tumugon lang si Yu Jitong sa pamamagitan ng isang malakas na sipa direkta sa pagmumuka ng patriarka dahilan upang ito ay tumalsik sa di kalayuan habang pumipihit ang katawan at mapasukan ng dugo. Bukod doon ay tinapakan pa ito ni Mr. Yu matapos ang patriarka bumagsak sa sahig ng nakadapa, muli siyang nagtanong kay Sun Hexuan kung paano ba ito nakatungtong sa pagiging military officer kung ganito naman pala ito kaduwag. Gayunpaman ay muli lang itong hindi sinagot ng patriarka gayong hindi na yun mahalaga pa, at sa halip ay paulit-ulit niyang sinabihan si Mr. Yu na kaawaan siya. Subalit sa hiling ng patriarka ay wala naman ritong pakialam si Mr. Yu bagkus ay mas lalo pa niyang nilakasan ang pagdiin sa likod ni Mr. Sun hanggang sa magkabali-bali ang mga buto nito sa loob ng katawan, at hindi rin nagtagal sa huli ay ito rin ang naging dahilan upang kaagad itong sumakabilang buhay. Kaya naman napalunok na lamang ng kanyang laway si Yu Tianlong, kasunod nito habang pinagpapawisan ay nangangambang tinanong niya si Jitong kung sino ba ang lalaking iyon. Nang marinig ito ng kanyang kapatid ay wala na siyang nagawa pa kundi ipaliwanag rito kung sino nga ba ang ating bida, at dahil sa isa itong sekreto na wala dapat makaalam ay napagpasyahan na lang niyang ihatid ito ng pabulong para walang makarinig. At maya-maya lang matapos matanggap ni Yu Tianlong ang makapanindig balahibong kaalaman ay napaluhod siya sa sahig, sa isip-isip nito ay hindi niya lubos akalaing ganoon pa yun kakapangyarihan. Samantala matapos asikasuhin ni Yu Jitong ang lahat ng kanyang gawain para sa gabing ito iniwan na niya ang kanyang kapatid at agad na rin siyang naglakad paalis. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, pahabol pa niya na kailangan nilang maghanap ng pagkakataon upang humingi roon ng tawad sa susunod na araw. Maya-maya lang ay mabilis na ring lumipat ang eksena sa reception room kung saan nagpunta sina Patriarch Wen kasama ang ating bida, at sa loob nito ay una nang humingi ng pasensya si Finzon dahil hindi niya ito binisita nang bumalik siya rito sa Ocean East. Gayunpaman sa nangyari ay hindi ito minasama ni Patriarch Wen gayong para sa kanya ay ayos lang naman yon. Lumingon siya kay Tinsley Wen habang ipinapaliwanag niyang mas gugustuhin pa niyang iwanan silang mga kabataan para naman makapag-banding sila sa isa't isa. Sa kabilang banda nang marinig ni Miss Wen ang sinabi ng kanyang ama ay napagtanto niya ang nais nitong ipunto, kaya tinawag niya ang kanyang ama dahil sa pagkahiya. Subalit mabilis na ipinaliwanag ni Mr. Wen na nagbibiro lang siya, sinabihan niya ang dalawa na sina Tinsley at Whitney na maaari silang magsaya sa labas para sa kani-kanilang mga sarili dahil mayroon lang silang pag-uusapan ni Finzon. Kaya naman agad na ring tumayo ang dalawa upang umalis sa silid. Pahabol pa ni Miss Wen na ayaw rin naman niyang manatili rito at makinig sa kanilang usapan. Kasunod nito ay tuluyan na nilang nilisan ang silid, kaya naman silang dalawa na lang ang naiwan sa loob. At pagkalabas-labas lang ng dalawa ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Finzon at diretsahan niyang tinanong si Mr. Wen kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Subalit laking gulat ng ating bida ang mga sumunod na nangyari gayong bigla na lamang lumuhod si Patriarch Wen. Ipinahayag niyang ito ay ang paparating na paligsahan para sa market share gayong pagdating sa kanilang Wen family ay isa itong mahirap na hamon kaya't nakiusap siya sa ating bida na tulungan sila nito. Sa kabilang banda nang makita ni Finzon ang ginagawang pagluhod ni Mr. Yu ay dali-dali niya itong pinatayo. Bukod dyan ay ipinahayag niya ring sabihin muna nito sa kanya ang gaganaping paligsahan at sa kanya lang ito titingnan kung ano ang kanyang maaaring itulong. Matapos umupo ni Patriarch Wen ay kaagad siyang humingi ng pasyensya sa ating bida kung ginawa niyang isang tanga ang kanyang sarili,
Nagawa niya lang yun dahil ngayon ay wala na siyang iba pang pagpipilian. Maya-maya lang ay agad niya na ring inumpisahan ang pagkukwento, ipinaliwanag niyang dito sa Ocean East ay maraming negosyo, ngunit ang merkado ay hindi malaki, kaya naman ang lahat ay nakikipagkumpitensya para sa isang mas malaking bahagi sa merkado. Nabanggit niya ring ang mga nakakuha ng mas malaking bahagi ay mabubuhay, samantalang ang mga hindi naman ay maaaring mapahamak. At upang mapagpasyahan kung sino ang makakakuha ng malaking bahagi sa merkado, sa huli, gumawa ang tycoon ng panuntunan sa pamamagitan ng isang labanan bilang paligsahan kung saan ito ay ginaganap tuwing 3 taon. Dagdag pa niya na ang mga negosyong yun na may pinakamahuhusay na manlalaban ay makakakuha ng malaking bahagi sa merkado. Matapos magpaliwanag si Quincy Wen ay labis ritong naintriga si Finzon para sa ibinigay na panuntunan, ibig sabihin lang nito na kung ang manlalaban nito ay matatalo, ang makukuha nilang bahagi ay maliit sa merkado kaya naman para sa ating bida ay hindi na rin ito masama. Gayunpaman ay nag-aalalang ipinagbigay alam ni Patriarch Wen na hindi ito magiging ganoon kadali. Ipinaliwanag niyang ginawa niya ang kanyang makakaya upang ibigay sa iba ang kanyang bahagi sa merkado, ngunit ayaw pa rin ng mga ito silang lubayan. Dagdag niya pang kung aatras pa siya, magdurusa ang Wen family. Kaya naman noong una ang plano niya ay makipag-alyansa sa Chen family, subalit natuklasan niyang maging ang mga ito ay hinahabol din sila. Gayunpaman sa paliwanag ni Ginoong Wen ay nagtaka si Finzon, kaya't kinlaro niya ang lahat kung hindi ba't ang paligsahan na iyon ay napakahalaga dahil ang lahat ng magagaling na manlalaban ay dadalo. Sa katanungan ni Finzon ay hindi naman ritong tumangging sumagot si Patriarch Wen at ipinahayag niyang tama ang sinabi nito. Bukod dyan ay ipinaliwanag niya ring malaki ang kinakailangan para mapagtagumpayan ang pakikipaglaban kaya naman walang lumalampas sa magandang pagkakataong tulad nito. At dahil sa narinig, tuluyan ang napagpasyahan ni Finzang pangatawanan ang Wen family sa pagdalo ng paligsahan. Habang sa isip-isip ng ating bida, napagtanto niyang ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa kanya upang siyasatin ang lahat ng iba pang mahuhusay na mga manlalaban. Samantala, sa kabila ng pinto lumabas na hindi pala umalis sina Ms. Wen ng tuluyan bagkus ay nakinig sila sa usapan ng dalawa. Gayunpaman ay wala rin namang naging silbi ang pakikinig ni Ms. Wen gayong wala itong naririnig kahit ano kaya tinanong na lamang niya ang kanyang kasama kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa sa loob. Subalit maging si Whitney ay wala ring nasagap na impormasyon. Ngunit kahit na gayon ay hindi siya nawala ng isasagot at patanong niyang sinagot si Ms. Wen na hindi kaya ipatungkol ito sa kasal sa pagitan nito at ang kanyang kapatid. Kaya naman nagulat si Miss Xia nang marinig niya ang usapan ng dalawa. Bukod dun ay nalungkot ito nang maisip niya si Tinsley at Finzon ay malapit ng magpakasal. Ngunit hindi niya maintindihan ang kanyang pakiramdam kung bakit siya nalulungkot nang marinig niya ito.